Tribidang babae, ikinulong sa bodega, ang triplets na nakasira ng bintana ng kotse niya. Pero bakit halos maiyak siya dahil sa nakita niya sa mga bata? Ako si Shelo, isa akong spoiled brat, kaya nang mabasag ang bintana ng kotse ng triplets na batang lalaki na napadaan ay ikinulong ko sila sa bodega ng ilang araw. Kaya lang ay nagulat ako dahil sa isang bagay at ito ang kwento ng buhay ko. Nanlalaki ang mga mata ni Shelo nang marinig niya na may nabasag sa labas ng bahay. Nakaupo kasi siya sa may tumba-tumba niyang upuan sa may garden niya. Pagbukas niya ng gate ay tumambad sa kanya ang basag na bintana ng kotse niya. Sinong nakabasag niyan, ha? Puno ng takot at kaba na tumingin sa kanya ang triplets na batang lalaki. Walang sumagot kaya nagsisigaw siya na may kasamang malakas na padyak. Kami po! Napayo kong sabi nga ni JR. Nagingit-ngit sa inis ang puso ni Shelo. Nanliliit ang mga mata niya na tinignan ni sa isang mga to. Anong ginawa niyo? Bakit nabasag? Nagkadikit na ang katawan ng mga ito dahil sa takot sa kanya. Nagbabatuhan po kami at aksidenteng sa bintana ng kotse tumama. Sagot ni Baste. Tumaas ang kilay nga ni Shelo. Aksidente o sinadya? Hindi kayo taga rito eh. Itsura niyo pa lang. Napadaan lang po kami. Si Jake ang sumagot. Nagpupuyos sa galit ang puso ni Shelo. Tumaan lang kayo pero nanira pa ng gamit ang tao? Nagbabatuhan kayo dito pa talaga sa labas ng bahay ko? Agad niyang hinaklot nga ang braso ng triplets at hinila ito papasok sa gate. Huwag po, maawa po kayo sa amin, hindi po namin sinasadyang nangyari. Sambit naman ni JR. Umiling naman si Shelo. Kahit magmakaawa pa kayo, hindi ko kayo papakinggan. Galit na galit ako ngayon sa inyo. Kaya ikukulong ko kayo sa bodega. Hindi po pwede, hahanapin po kami ni Papa. Sambit ni Baste. Wala akong pakialam. Ang likot-likot nyo. Hindi kayo napalaki ng maayos sa magulang nyo. Hinihila ng triplets ang kamay niya dahil gustong kumawala pero hindi siya nagpatinag hanggang sa makababa sila ng hagdan papuntang bodega. Sorry po, magbabayad na lang po kami. Basta papauwiin nyo lang po kami. Tumaas ang kilay ni Shelo. Wala kayong pera, di ba? Kaya dito muna kayo. Pagbukas niya ng pinto agad nga niyang itinulak papasok sa loob ang tatlong bata. Hahabol pa nga pero dali-dali niyang isinara ang pinto. Please po, hinahanap na po kami ngayon ng papa namin. Sabi nga ni JR. Umikot ang mga mata ni Shelo. Whatever. Agad siyang umakyat ng hagdan at huminga ng malalim. Kinagabihan. Samantalang si Nico ay napakunot ang noo dahil pag-uwi niya ng bahay ay wala ang mga anak. Kadalasan kasi kapag uuwi siya, galing trabaho, ay sasalubong ito sa kanya. Pero ngayon ay wala. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa tindahan ng kapitbahay niyang si Daisy. Nakita mo ba na dumaan rito ang triplets, Daisy? Tanong nga ni Nico. Ngumiti ang babae at nagningning nga talaga ang mga mata nito kapag nakikita siya. Hindi eh. Wala ako kanina rito. Sagot nga ni Daisy. Nagpapakyut pa nga ito sa kanya. Mas lalo siyang na-stress nang makita nga ang kilay nitong hindi maayos ang pagkakagawa. Salamat, Daisy. Kapag makita mo sila, pakisabi, hinahanap ko sila. Oo naman, basta ikaw. Nanginginig pa. Sambit ni Daisy. Napabuntong hininga na lang si Nico na umuwi sa bahay. Sa kabilang banda, si Shelo naman ay lumabas ng kwarto dahil baka nakaluto na ang kasambahay niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at sinilip ang kusina kung bukas ang pinto. Kaluto ka na ba, Sandy? Naglakad siya papasok ng kusina. Opo, ma'am. Sagot naman ni Sandy. Mabuti dahil pakakainin ko ang mga batang kinulong ko sa bodega. Po? Bakit ba kinulong? Nakangangang tanong nga ni Sandy. Umismid naman si Shelo. Sinira nila ang bintana ng kotse ko, kaya deserve nilang maparusahan para magtanda at wag mo silang palalabasin, lagot ka sa akin. Opo, ma'am.
Nakayukong saad na nga lamang ni Sandy. Pumalakpak pa nga si Shelo. Sige na, ipaghanda mo silang makakain. Agad naman kumilos ang babae at sinunod ang sinabi niya. Maya-maya lang ay kasama niya si Sandy na nagdala ng pagkain pero pinaalis niya agad ito. Pagbukas niya ng pinto ay sabay na tumayo ang triplets. Papauwiin mo na po ba kami? Tanong nga ni Baste. Umirap si Shelo. Hindi, kumain na kayo. Inilagay niya sa mesa ang tray na may pagkain kasama na nga rin ng tubig. Nag-alala na po ngayon ng papa namin. Malungkot na sambit pa nga ni Jake. Huminga ng malalim si Shelo. Kung hindi kayo pumunta rito ay hindi ninyo masisira ang bintana ng kotse ko. At hindi sana kayo makukulong. Kumain na kayo. Kung hindi magugutom kayo. Tumalikod na si Shelo at nilock ang pinto ng bodega. Ilang araw ang nakalipas ay nasa bahay pa rin niya ang mga bata. Galing sa city ngayon si Shelo at dumiretso siya sa bodega. Bit-bit ang paper bag ng mga damit para sa mga ito. Pagbukas niya ng pinto ay napanganga siya dahil bagong ligo ang ito. Napapansin niya kamukha na niya ang triplets nang matitigan niya ng matagal. Naligo po kami ni Ate Sandy, sabi pa nga ni Jake. Tumango si Shelo, kinakabahan siya at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Ang babaho niyo na, kaya magbihis kayo, may binili akong damit para sa inyo. Inabot niya ang paper bag, kaya tumalikod ang mga ito na naghubad ng damit. Nanlalaki ang mga mata ni Shelo nang maging pamilyar sa kanya ang initials na tattoo sa balikat ng mga bata. Lumapit si Shelo sa triplets at hinaplos niya ang balikat ng mga ito. Bakit po? Nakakunot noo na tanong ni JR. Napahinga ng malalim si Shelo. Naalala niya tuloy ang mga anak niya na naiwan sa pangangalaga ng kanyang dating karelasyon. Saan niyo nakuha tong tattoo sa balikat niyo? Nakangiti na tumingin nga ang triplets sa kanya. Trip po ni Papa nung bata po kami, nakangiting sagot nga ni Baste. Okay, ipagpatuloy niyo ng pagbibihis niyo. Saad na nga lamang ni Shelo habang nauutal. Nang hihina na lumabas ng pinto si Shelo. Samantalang si Nico ay kakauwi lang galing barangay. Nagreklamo na siya sa pagkawala ng mga anak niya. Ilang gabi nang hindi nakatulog si Nico sa takot at pag-alala sa kung ano na ang nangyari sa mga ito. Magkakasakit pa siya sa lagay na ito. Pero hindi siya pwedeng magkampante kaya umalis siya ng bahay at naglakad-lakad sa daan para hanapin ang triplets. Kapag may makakasalubong siya, ay ipinapakita niya ang bitbit niyang litrato. Ngayon ay muntik na niyang magkabangga ang bunsong kapatid na lalaki ni Daisy dahil sa lutang siya. Ilang araw nang nawawala ang mga anak ko, Benny. Baka nakita mo sila? Tanong nga ni Nico. Tumingin sa kanya ang bata. Nakita ko sila minsan, kuya, nakatayo sila sa labas ng malaking bahay. Pinagalitan sila dahil nakasira yata ng kotse, may binasag. Nakita ko na hinila papasok sa loob ng bahay at hindi na pinalabas. Hindi ako lumapit kasi baka masali ako, nakakatakot naman. Honest na sagot naman ni Benny. Puntahan ko sila mamayang gabi. Samahan mo ako. Ngumiti na nga lamang si Benny. Sige po, puntahan mo ako sa bahay. Sabi nga ni Benny. Tinapik niya ang balikat ng bata at naglakad na siya palayo. Samantalang si Shelo ay kakatapos lang maligo, nagbihis na rin siya at pinatay ang ilaw sabay sampa sa kama. Dahan-dahan humiga sa kama si Shelo, nagunat pa siya ng katawan at ipinikit ang mga mata. Biglang nabulabog ang mahimbing na pagkakatulog ni Shelo nang may biglang pumasok sa loob ng kwarto niya at nilagyan ng busal ang kanyang bibig. Nakipaglaban si Shelo, pilit niyang patirin ng lalaki pero malakas ito. Gusto niyang magsalita pero may takip ang bibig niya. Mas lalo siyang naalarma nang lagyan ng piring ang kanyang mga mata. Hindi din siya makagalaw dahil inipit nito ang dalawang braso niya. Kasabay ng pagtanggal ng kanyang piring ay lumiwanag din ang buong kwarto niya at nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang mukha ng kaharap. Ikaw, anong ibig sabihin nito? Akyat bahay ka na pala ngayon? Nahulog tuloy ang busal niya
sa bibig sa pagsasalita niya dahil sa gulat. Blanko ang ekspresyon ng mukha ni Nico na nakatingin sa kanya. Hindi ka pa rin pala nagbabago. Ang sama-sama pa rin ang ugali mo. Huminga ng malalim si Shelo. Kaya sila nagkahiwalay noon dahil napuno na ito sa ugali niya at saka siya naman ang nang iwan rito. Umalis siya ng bahay nila ng mag-isa, iniwan niya rito ang mga anak nila. Ako pa talaga. Ikaw nga itong pumasok sa pamamahay ko eh. Ang sama ng tingin ni Nico sa kanya. Ilabas mo ang anak ko. Siguro naman sapat na yan para gawa nilang kasalanan sa'yo. Napanganga si Shelo. Hindi niya alintana na tumama sa mukha niya ang perang binato nito. Ngayon ay nasagot na talaga ang hinala niya nang makita ang lalaki. Sila na ba ang anak natin? Naglakad palapit nga sa pinto si Nico. Sa deretsahang tanong ni Shelo. Ilabas mo na sila para makalis na kami. Matapang na saad niya. Hindi umamin ang lalaki sa tanong niya. Hindi nito pinansin pero alam niya sa puso niya na anak niya ang mga bata. Tinatanong kita, Nico. Parang hindi mo ko naririnig. Hindi siya pinansin ng lalaki. Bagkus ay binuksan nito ang pinto, ay hinanap ang mga bata. Sumunod din siya dahil gusto niyang marinig mismo sa bibig nito ang totoo. Isa-isa nitong binuksan ang pinto, nagising tuloy ang tulog ni Sandy. Tumigil si Nico at hinarap siya. Umigting ang mga panga nito na hinawakan ng mahigpit ang braso niya. Umuubusin ang pasensya ko, Shelo. Ang laking perwisyo nitong ginawa mo. Kapag may masamang nangyari sa anak ko, mananagot ka talaga. Napalunok nga si Shelo. Ilalabas ko lang sila kapag sasagutin mo ang tanong ko kanina. Alam ko na ako ang ina nila. Umismid nga si Nico. Hindi ka pwedeng magkaroon ng anak dahil wala kang kwenta. Nasaling ang ego ni Shelo. Pumikit na lang siya kaysa ang magalit o magwala. Nilagpasan niya si Nico at nagmamadaling bumaba ng hagdan at dumiretso sa bodega. Binuksan niya ang pinto. Nagulat pa siya dahil sumunod pala ang lalaki sa kanya. Papa, nandito ka pala? Nakangiting sambit ni JR. Tirayin si Shelo at gusto niyang yakapin ng mga bata pero bigla itong hinila ni Nico paalis. Umuwi na tayo. Ilang araw na ako na parang baliw na naghahanap sa'yo. Palagi kong habilin na huwag kayong umaalis ng bahay pero ang tigas ng mga ulo niyo. Napangiwi si Shelo. Gusto niyang pigilan ng mga ito sa pag-alis pero hindi niya magawa. Tiningnan lang niya ang mga ito hanggang sa makalabas. Ng front door, narinig na lang ni Shelo na bumukas at sumara ang gate. Habang si Nico ay gulat na gulat and pakiramdam dahil kay Shelo palang bahay ang papasukin niya. Gusto niyang umatras kanina pero mga anak niya ang ipinunta niya doon. Pasensya na po, Papa. Hindi na po maging matigas ang ulo namin. Sad na nga lamang ni Baste. Napahinga ng malalim si Nico. Gutom na kayo ngayon. Ngumiti ang triplets. Hindi naman po niya kami ginugutom pero nakakatakot po siya, Papa. Ang tapang po kasi niya. Pagsusumbong nga ni Jake. Naiiling na nga lamang si Nico ang liit lang talaga ng mundo. Kung sino pa ang taong nakalimutan mo na, ay siya pang makikita mo. Sa susunod ay talagang pag-uwi ng bahay galing eskwela ay wag na kayong gumala kahit saan. Tumango ng sabay ang triplets. Pagpasok sa loob ng bahay, ay nakahinga ng maluwag si Nico. Akala niya talaga kung ano na ang nangyari sa mga anak niya, andun lang pala sa bahay ng malditang iyon. Napabuntong hininga na lang siya nang maisip na mas lalong gumanda ngayon ang dating karelasyon. Okay ka lang, Papa? Nakakunot ang noon na tanong nga ni Baste. Inakbayan niya ang triplets. Oo naman. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko na okay lang kayo. Yan naman ang pinakamahalaga eh. Ngumiti lang ang mga ito. Makalipas ang 1 linggo, habang si Shelo ay natutuwa dahil nalaman niya kung saan nakatira si Nico at nang mapuntahan niya ito. Pagkaalis niya sa office, ay dumiretso siya doon. Bumili din siya ng maraming pasalubong para sa mga anak. Napakagatlabi si Shelo nang pagbaba niya ng kotse ay nakita niya na nagtatakbuhan papasok sa loob na parang natatakot. Maya-maya lang ay nakatayo na sa labas ng nakasarang pinto si Shelo. Magandang hapon.
Sorry na sa nagawa ko sa inyo Huwag kayong mag-alala dahil binayaran na yun ng papa niyo. Ang totoo niyan, gusto ko kayong maging kaibigan. Pangalo nga ni Shelo sa triplets. Walang sumagot, kaya napakagatlabi na lang si Shelo. Sinubukan niyang katukin ang pinto ng ilang beses para pagbuksan siya, pero bigla na lang itong sinipa ng malakas, kaya napatalon siya sa gulat. Ayaw naming magkaroon ng kaibigan masamang ugali. Sambit naman ni Jake. Napapikit na nga lamang si Shelo. Umandar na naman ang pagiging barat niya. Ganyan ba kayo makipag-usap sa mama niyo? Nagkasala naman kayo kaya naparusahan. Walang ina na nangiiwan ng anak. Saad naman ni JR sa kanya ng deretsahan. Namutla si Shelo sa narinig. Napalunok siya at nagmamadaling pumasok sa loob ng kotse at pinapaharurot niya ito palayo. Habang nagmamaneho, ay tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi talaga maiwasan isipin na nagkamali talaga siya. Pagdating niya ng bahay, ay pinagdiskitahan niya ang mga gamit niya at pinagbabato sa dingding at wala siyang pakialam kung masira man. Samantalang si Nico ay kakauwi lang. Gabi na nang makauwi siya dahil maraming ginagawa sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nadatnan niya ang triplets na malalim ang iniisip. Ano bang problema? Sobrang liit ko ba para hindi niyo makita? Sabay tumayo nga ang tatlong bata at nagmano sa kanya. Wala naman papa, kaya lang yung sinabi kanina ni Ma'am Shelo nagbigay sa amin ng palaisipan. Si Bastiang sumagot. Napakunot ang noo ni Nico. Napasandig siya sa upuan dahil bigla siyang na-stress. Nagpunta siya rito? Ano bang sinabi? Napatitig sa kanyang mga anak. Na siya daw ang mama namin, totoo po ba? Seryosong tanong ni JR. Napahilit na nga lamang siya sa sentido. Sa kusina tayo. Magapunan na. Bakit umiiwas ka papa? Hindi mo ba masagot ang tanong na yun? Sambit ni Baste. Hanggat maaari hindi magsasalita si Nico pero na-corner yata siya. Humarap siya sa triplets at nakapamewang. Kahit sabihin ko pa sa inyo ang totoo, hindi na magbabago ang katotohanan na iniwan niya tayo. Natigilan ng mga anak, kaya agad tumalikod si Nico at pumasok ng kusina. Samantalang si Shelo ay nakahiga lang sa kama dahil masama ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang magwala. Nandito na ang hapunan mo, ma'am. Sabi nga ni Sandy. Sumilip lang ito sa siwang ng pinto. Hindi na muna ako mag-aapunan, Sandy. I'm not feeling well though. Pumasok pa rin si Sandy at nilapag nga nitong pagkain sa bedside table. Kumain ka kahit konti. Mahirap magkasakit. Sambit nga ni Sandy. Kahit masama ang ugali niya, ay may isang tao pa rin ang nagmamahal sa kanya. Si Sandy. Lungkot na lungkot ang pakiramdam ko ngayon dahil ang mga batang kinulong ko sa bodega, mga anak ko pala sa dati kong karelasyon. Napakunot na ang kaibigan niya. Really? At yun ang lalaking nandito nung nakaraan? Sabi nga ni Sandy. Napahinga ng malalim si Shelo. Oo, galit din siya sa akin dahil iniwan ko sila noon. Hindi ko nga alam kung paano siya kausapin tungkol sa mga bata Sumandig sa dingding si Sandy na malayo sa kanya. Maarte kasi siya, ayaw niyang may dumidikit sa kanya kaya kilala lang talaga siya nito. Nakaraan na yon, lumipas na. Kahit anong nagawa mong kamalian ay pwede pa namang magbago at magsisi. Sambit nga ni Sandy. May puntong babae. Oo naman. Ngumiti si Sandy. Basta kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo lang ako. Okay, salamat. Pagkalabas ng pinto ni Sandy, ay kumain na rin siya. Kaunti lang naman ang dinala ng babae, kaya inubos na lang niya. Sa sumunod na araw ay bumalik ulit si Shelo sa bahay ni Nico. Naglalaro ang mga bata sa labas at hindi alam ang pagdating niya. Iniwan niya ang kotse sa malayo para hindi siya makita ng mga anak. Nang akmang tatakbo, ang mga bata ay isa-isa niyang hinawakan ng laylayan ng damit ng mga ito. Bitawan niyo po kami! Sabi nga ni Jake. Huminga ng malalim si Shelo. Desperada na nga siyang maging maayos sila ng mga anak niya. Bibitawan ko lang kayo kapag hindi niyo ako taktakbuhan, okay?
Wala akong gagawing masama sa inyo. Gusto ko lang na makapag-usap tayo. Mama niyo ko. Tinitigan nga siya ng mariin ng triplets. Galit sa'yo si Papa, ayaw niya nakausapin ka namin. Sagot nga ni JR. Hinaplas niya ang pisngi ng mga anak. I'm sorry pero nagsisisi na si Mama na nagawa niyang pag-iiwan sa inyo. Gusto ko din kayong makasama. Umiling ang tatlong bata. Napahinga ng malalim si Shelo. Dito lang kami kay Papa. Sagot pa nga ni Baste. Huminga ng malalim si Shelo. Tumaas ang kilay niya na nakatingin sa triplets. Huwag niyo akong galitin. Nasindak naman ang mga ito. Maya-maya lang ay hinila niya ang mga ito palapit sa kotse. Pero napangiwi na lang siya nang biglang may humila ng buhok niya sabay sampal sa kanyang pisngi ng ubod lakas. Nabitawan niya ang mga bata dahil sa sakit ng pagkakasampal sa kanya. Pagtingin niya ay isang babae pala na kaedaran lang niya. Sino ka ba ha? Kidnapper ka ba? Ayaw na akong sumama sa'yo ng pinipilit mo pa. Galit na sabi ni Daisy. Sinipa niyang babae at natumba nga ito sa lupa. Hindi pwedeng hindi siya magkagante. Pwede namang magtanong, miss. Hindi yung basta-basta ka na lang sumusugod. Sa ganda kong to, mukhang kidnapper. Saka may karapatan naman ako sa kanila dahil ako ang ina nila. Palaban na saad nga ni Shelo. Ano? Mahibang ka na ba? Walang hinang mga batang yan. Nakangising sambit naman ni Daisy. Bumungis-ngis si Shelo. Wala kaya atang utak eh. Paano ba may lalabas sa mundo ang mga yan kung walang inaha? Nagdilim ang paningin ng babae dahil nga sa sinabi niya. Hindi ako bobo. Wala kang karapatan na sabihan mo ako ng ganyan. Galit na sabi naman ni Daisy. Nanlalaki ang mga mata ni Shelo nang hilahin ng babae ang buhok niya. Gumanti din siya. Hindi siya papayag na masira ng babaeng ito ang araw niya. Tinapakan niya ng malakas ang paa nito dahilan para mabitawan ang buhok niya. Sobrang sakit kasi na parang mahahablot na ang kanyang anit. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay binigyan niya ito ng mag-asawang sampal. Gumanti din ito sa kanya. Tama na po, wag na kayong mag-away. Sambit nga ni Jake. Nagpaikot-ikot silang dalawa ng babae pareha nang tumulo ang dugo nila sa bibig. Huwag kayong makialam rito. Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng to. Akmang sisipain nga niya ito pero umiwas at sinapok nga niya ang mukha nito. Ano bang nangyayari dito? Bakit kayo nag-aaway? Nagtatakang tanong nga ni Nico. Pinipilit silang paglayuin ng lalaki, kaya nadamay ito. Napamura tuloy. Ang babaeng tong nagsimula ng gulo, Nico. Balak pa sanang kidnapin ng mga bata, pinigilan ko lang talaga. Pagsusumbong ni Daisy, umikot ang mga mata ni Shelo. Ubod lakas niya itong tinulak, nagngit-ngit ang kalooban niya nang saluin ni Nico. Pumait ang panlasa niya, nagseselos siya. Sinungaling. Ikaw ang nauna. Kumanti lang ako. Masama ang tama nga ng mukha ng babae. Ipapablatter kita sa barangay. Ang sama ng ugali mo. Sabi pa nga ni Daisy. Huminga ng malalim si Shelo. Kahit magkaso ka pa, wala akong pakialam. Magkaubos na tayo ng pera rito, kung meron ka. Masama ang tingin ni Nico sa kanya. Tama na. Hindi perang usapan dito. Kung hindi sinong may kasalanan. At sinong nang iwan. Inayos ni Shelo ang sarili niya. Tinignan niya isa-isa ang mga bata. Kasalanan niyo to. Kung hindi ba naman kasi kayo nagmamatigas eh. Tila desperadang saad na nga niya. Tinapunan niya ng masamang tingin si Nico, pati na rin ang babae at nagmamadaling naglakad palayo. Habang si Nico naman ay nanghihina ang pakiramdam na nakatingin sa mga anak. Sumakit ang ulo niya sa gulo na nadatnan. Putok ang labi ni Daisy, pati ang buhok nito ay sobrang gulo. Pasensya na Daisy ah. Pasok na muna tayo sa loob, gagamutin ko ang sugat mo. Ngumiti naman ang babae. Nang nasa loob na sila ng bahay, ay ginamot na niya agad ang sugat ng babae. Napapahawak pa nga sa kamay niya dahil mahapdi. Totoo ba ang sinasabi niya kanina? Na siya ang ina ng triplets?
Tanong nga ni Daisy. Napabuntong hininga lang si Nico. Oo. Saad nga nito. Tumango-tango naman si Daisy. Kaya pala gusto niyang makasamang mga bata. Saad ni Daisy. Tumahimik naman si Nico. Alam niya ang ugali ng babaeng iyon, kung hindi mapagbibigyan ay talagang manggugulo. Makalipas ang ilang minuto ay umuwi na si Daisy. Humingi din siya ng tawad sa babae. Napahinga siya nang malalim na napasandig sa upuan at iniisip ang nangyari. Bakit siya ganun, Papa? Ang tapang talaga ni Mama. Saad pa nga ni JR. Tinignan niya ang triplets. Ugali na talaga niya yung ganun. Kaya kung babalik siya ulit rito ay kausapin niyo para wala nang madamay na iba pa. Gumiti nga ang triplets. Opo, Papa. Sabi na nga lamang ni JR. Habang si Chelo ay parang wala sa sarili na nagmamaneho. Muntik na siyang makabangga, mabuti na lang naitabig niya ang manibela papunta sa gilid. Pagkahinto ng kotse ay pinapakalma niya ang kanyang sarili dahil parang lalabas ang puso niya sa sobrang kaba. Ayaw niyang mawala sa mundo na hindi sila magkakaayos ng mga anak niya at si Nico. Isang buwan ang nakalipas ay hindi na muna bumalik si Chelo sa bahay ng dating karelasyon. Hindi niya kasi kaya ang mga sinasabi ng mga anak niya. Nagpakabait na siya para matanggap ng triplets, lalo na ni Nico, na mahal pa rin niya hanggang ngayon. Sa sumunod na araw ay dumalaw ulit si Chelo sa mga anak. May dala siyang maraming pagkain para sa mga ito. Paparating pa lang siya ay sinalubong na agad siya ng mga ito. Aba, nagiba na yata ang ihip ng hangin na. Saad nga ni Chelo. Tumawa lang ang triplets ng taasan niya nang kilay ang mga ito. Nagmano sa kanya ang mga ito. At yumakap, parang nabunutan ng tinik nga ang dibdib ni Chelo. Gusto niyang maglupasay ng iyak. Sabi po kasi ni Papa, kausapin ka na po namin para wala nang madamay pa. Si Bastiang sumagot. Napangiwi na nga lamang si Chelo. Pinapabura na naman nito ang babaeng yun. Nagulat siya nang pagpasok niya sa loob ng bahay. Nadatnan niya ito. Wala ka bang bahay? Tanong nga ni Chelo. Hindi talaga napigilan ni Chelo ang kanyang bibig. Natigilan siya nang lumabas ng kusina si Nico, nakatapis lang ng tuwalya. Huwag kang magumpisa ng gulo, Chelo. Mga bata lang ang pinunta mo rito. Umingos si Chelo. May in love lang ito sa kanya ulit, ay papahirapan talaga niya ito, nang sa ganoon ay makaganti man lang siya. Yes, sir. Nag-smirk pa nga siya para lalong mainis si Nico. Ang sarap talagang tupiin ng mukha ng babae. Hindi naman kagandahan. Upo na po tayo, Mama, sabi nga ni Jake. Tumaas ang kilay ni Chelo. Sa kusina na lang tayo, darling, dahil may germs dito, baka mahawa pa tayo. Inakay niya ang tatlong bata sa kusina. Naiwan naman na sobrang inis ang babae. Kapag palagi silang magkaharap, ay mauubusan ito ng dugo sa kanya. Nang nasa kusina na sila, ay pinanghila nga niya ng upuan ng mga anak. Mahirap po ba para sa iyo ang mapatawad, Mama? Tanong nga ni Baste. Napakagatlabi nga si Chelo. Maldita kasi siya, kaya hindi niya deserve patawarin. Saka parang sinasadya niyang landiin si Nico para makita ko. Nagkatinginan nga ang triplets, sabay nagtakip nga ng bibig. Hindi naman sila magkarelasyon eh. Bigla na lang silang naging malapit nang dumating ka, Mama. Sabi naman ni Jake. Napangisi na nga lamang si Chelo. Kung sinadya nga nitong pagselosin siya, ay nagsagsid talaga ito. Hayaan niyo na ang papa niyo. Basta ang importante, nagkaayos na tayo. Hindi na ba kayo galit sa akin? Sorry na. Hinaplos niya ang pisngi ng triplets isa-isa. Hindi na po, Mama. Si JR naman ang sumagot. At niyakap niya ang mga anak na. Sumimangot si Nico nang madatnan sila ng ganun. Pasimple siyang lumapit rito, sabay haplos sa bandang puwit nito. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Tinasan nga siya ng kilay ni Nico. Kailan ka ba aalis? Nalibadbaran nga ako sa pagmumukha mo rito. Sumeryoso nga ang ekspresyon ng mukha ni Chelo.
Ganyan ba ang ipapasunod mo sa anak mo? If you don't like me, kahit respeto na lang bilang tao ang ibibigay mo sana. Nagpakabait na nga ako eh. Kaya dapat ikaw din. Kung papayag ka lang na mahiram ko ang mga bata outside, hindi mo na ako makikita pa rito sa bahay mo. Umismid lang si Nico. Bilisan mo na dyan. At nang makauwi ka na, napahinga na nga lamang ng malalim si Shelo at napailing. Sige, sad na nga lamang niya. Agad niyang pinakain ng mga anak para naman makauwi na siya dahil nag-umpisa na siyang mainis kay Nico. Sa sumunod na buwan habang si Nico ay napakunot ang noo dahil nakita niya ang triplets na may hinihintay sa labas. Hindi na dumating ang mama niyo? Pakitang tao lang yon. Hindi talaga niya gustong mag-alaga ng mga bata, iniwan na nga kayo noon eh. Napatitig sa kanyang triplets. Kaya ka po hindi makamove on kasi binabalik mo yung nakaraan eh. Papa, hindi po perpektong isang tao. Nagkakamali din tsaka nagsisisi. Siguro mas mabuti na rin na umiiwas pa minsan-minsan si mama kasi naging toxic ka na rin. Tsaka nadadamay po kami. Mahabang litanya pa nga ni JR. Natigilan na nga lamang si Nico. Napalunok at napakunot ang noo niya nang mapansin niyang umalis ang mga anak. Saan kayo pupunta? Tinignan siya ng triplets. Sa tindahan lang po, Papa. Sagot naman ni Baste. Tumango naman si Nico. Pagkaalis ng mga anak, ay lumabas siya ng bahay at pumunta sa tindahan ni Daisy para bumili ng kape. Nagpapakyut na naman ito, pero nginitian lang niya. Wala siya sa mood na gumante kasi naiinis siya kay Shelo. Pabili ng kape. Tumaas ang nguso ni Daisy na tumingin sa kanya. Sige, may galit yata sa akin ng mga anak mo. To na bumili sa kabila, animpluwensyahan yata ni nanay. Sabi ni Daisy. Napabuntong hininga nga si Nico. Tumambay lang sila doon, may grocery items naman sila sa bahay. Tumango-tango naman si Daisy. Kaya pala, kinagabihan ay sobrang tahimik ng mga bata. Hinihintay pa rin ng mga ito ang pagdating ni Shelo. Matulog na kayo, hindi na darating yon. Kung pupunta kanina pa sana. Saad nga ni Nico. Tumingin sa kanya ang triplets, sabay pasok sa loob ng kwarto. Hindi inaantok si Nico, kaya naisipan niyang magbukas ng telebisyon, kasabay naman ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tumayo siya para sumilip sa labas. Napakunot ang noo niya nang makita si Shelo, nakakalabas lang ng kotse na pinapayungan ng isang lalaki hanggang sa makalapit sa pinto ng bahay. At narinig na niya ang boses nito sa labas. Saan mo ang pinto, Nico? Saad nga ni Shelo. Umikot ang mga mata ni Nico dahil kung magsalita ito ay parang dito lang nakatira. Nilakihan niya ang bukas ng pinto kasi pumasok din ang lalaki na may dalang maraming paper bags. Hindi pa niya isinara ang pinto dahil may hinanakot pa ang lalaki. Nang matapos, ay nagpaalam na ito kay Shelo na aalis na. Pumunta ka pa talaga rito, gabi na, tumulan pa. Huminga ng malalim si Shelo. Wala ako sa mood na makipagpalitan sa'yo ng maanghang na salita ngayon. Deserve mo na lang para bukas. Magsasalita pa nga sana siya nang biglang lumabas ang triplets mula sa kwarto. Nandito ka pala, Mama. Sambit nga ni Jake. Nagmanong mga to kay Shelo sabay yakap nga ng mahigpit. Kitang-kita niya ang tuwa sa mukha ng mga to nang dumating ang ina. Pasensya na kayo, ngayon lang ako nakabalik sa ospital. Puno ng pag-alala ang mukha nga ng bata na tinignan nga ang babae. Ano pong nangyayari, Mama? Tanong nga ni Jake. Naupo si Shelo. Tinanggal nito ang suot na itim na jacket at nakita niya ang benda sa magkabila nitong braso. Pero napalunok siya dahil napansin niya ang maumbok nitong dibdib. Ga ako ng kotse. Sobrang syong nung nag-drive eh. Kitang-kita na nga na tumatawid ako. Huminga ng malalim ang triplets. Mag-iingat ka na po sa susunod, Mama. Paano na lang po kami? Sambit pa nga ni JR. Ngumiti si Shelo. Natigilan naman si Nico at napatitig siya sa babae. Maya-maya lang ay naghubad ng pajama ito ng pajama dahil nabasa. Napalunok na lang si Nico kasi sobrang ikli ng short nito na natira. Nakatulog na yata kayo. Ngumiti ng sabay ang triplets.
Hindi pa po masyado, Mama. Nagising agad kami nang marinig po ang boses mo. Si Basta naman ang sumagot. Natawa ng malakas si Shelo. Napangiti si Nico dahil nahawa din siya. Pero nang tumingin sa gawin niya si Shelo, ay yumuko siya bago pa nito makita. Kumain na kayo. Inakbayan ni Shelo ang triplets. Kumain na yan sila pero kaunti lang dahil hinintay ka nila. Sumimangot na nga lamang si Nico, nangitian nga siya ni Shelo. May lagnat ka yata ngayon, bumait ka kasi eh. Umikot ang mga mata ni Nico. Ewan ko sa'yo, pinapakisamahan lang kita para sa mga bata. Tawang-tawa ang babae sa kanya, kaya pumasok siya sa loob ng kwarto para matulog. Sa kabilang banda si Shelo naman ay tiningnan isa-isa ang mga anak. Natutuwa siya dahil okay na sila. Ang gusto niya ay magkaayos din silang dalawa ni Nico. Kumusta ang sugat mo, Mama? Tanong nga ni Baste. Ngumiti lamang si Shelo. Masakit pa pero gusto ko na kayong makita eh. Salamat po, Mama. Nakangiting saad ni JR. Tumango na nga lamang si Shelo. Walang anuman, sige na. Bubuksan natin tong mga dala kong pasalubong para sa inyo. Tuwang-tuwa naman ang triplets. Ang dami po nitong binili mo sa amin, Mama. Sabi naman ni Baste. Ngumiti si Shelo maya-maya na patingin siya. Sa papaalis nga na si Nico. Alis pa ang papa niyo ng ganitong oras? Napatingin sa kanyang triplets. Diyan lang siguro siya sa tindahan, Mama. Sabi nga ni JR. Napasimangot si Shelo dahil naisip niyang pupuntahan na naman nito ang babaeng iyon. Makalipas ang isang oras ay natapos na ng mga bata na tingnan ang pasalubong niya para sa mga ito. Itago niyo na lahat ng pasalubong ko sa inyo. Matulog na kayo, okay? Ngumiti ang triplets. Sige po, Mama. Dito ka na po matulog kasi gabi na. Sabi nga ni Baste. Tumango si Shelo. Okay, good night. Good night po, Mama. Sagot nga ni Jake. Niyakap siya ang mga ito sabay pasok sa loob ng kwarto pagkatapos. Napabuntong hininga na lang si Shelo nang maiwan siyang mag-isa sa sala. Napapangiwi siya dahil ang sakit ng kanyang mga sugat, pero pinilit na lang talaga niyang pumunta rito para sa mga anak. Pumasok siya ng kusina para uminom ng tubig. Kahit puro lalaki ang nakatira dito, ay malinis naman ang bahay. Naipikit ni Shelo ang mga mata nang maramdaman niyang bigla ang pagsakit ng kanyang sugat sa binti. Para siyang natuod sa kinatatayuan ng may humaplos sa braso niya. Amoy na amoy niya ang baho ng beer mula sa bunganga ng lalaki. Bakit hindi mo to gawin nang hindi ka lasing? Nang magkaalaman tayo. Saad nga ni Shelo. Napansin niyang biglang lumayo si Nico tumiling. Pasensya na, lasing kasi ako. Umismid lamang si Shelo. Matulog ka na. Hindi yung kung saan-saan ka pa humahawak dyan. Matari na saad nga ni Shelo. Pagtingin niya ay agad nang lumabas ng kusina ang lalaki. Naiwan na lang na napabuntong hininga si Shelo. Kinakabahan siya kanina. Pagkatapos ay tumabi siya sa mga anak na matutulog kaysa naman doon siya sa lalaki tatabi. Kinabukasan, nagising si Shelo sa tawanan na sobrang landi agad siyang lumabas ng kwarto at tingnan kung anong meron. Nag-akyata ng lahat ng dugo niya sa ulo nang makita kung sino ang nandito. Gising na pala si Mama. Sabi nga ni Jake. Ninitian niya ang triplets, sumimangot siya bigla nang tumingin nga sa kanya si Nico at ang babae. Teka lang muna, kumakati pa ang bibig mo. Kapag hindi ka nag-iingay, dapat na nga itong tumingin sa kanya. Si Nico ay kumunot ang noo, hinahaplos nga siya, kagabi tapos ngayon ay lumalandi sa iba. Tumaas ang kilay ni Shelo. Okay lang pala sa'yo na walang respetong babae mo? Kawawa ka naman. Nakita niyang dumilim ang tingin nga ng babae sa kanya. Sumusobra ka na. Wala akong ginawang masama sa'yo. Sambit ni Daisy. Natumba pa ang upuan nga pagkatayo nito. Wala kang ginawa pero ang ingay mo. Natutulog ako, insensitive. Akmang lalapitan nga siya ng babae pero binitbit niya ang upuan para ihambalos nga. Kapag susugurin na nga siya nito, sumusobra ka na sa kamalitahan mo. Hindi ka magandang ehemplo sa mga anak mo. Galit na sambit ni Daisy. Nagdilim ang paningin ni Shelo. Wala itong karapatan
Napagsabihan nga siya ng ganun. Talaga ba? Babatuhin na nga niya ng upuan ng babae pero hindi natuloy dahil humarang si Nico, kaya naiinis nga siya ng sobra. Umalis ka na. Kung gulo lang ang dala mo rito, ay mas mabuti pa na hindi ka na lang pumunta. Napabuntong hininga na nga lamang si Shelo. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay at nadatnan niya ang mga anak na nakatingin sa kanya. Ihatid ko na kayo sa school. Tumango ng sabay ang triplets. Pagkapasok ng bata ay pinaandar na nga niya ang kotse at pinatakbo palayo. Ang gulo niyo mama, parang naging love triangle ang kinalalabasan eh. Sambit pa nga ng makulit na si JR. Natawa na nga lamang ng malakas si Shelo nang maintindihan nga ang sinabi ng anak. Pasensya na kayo kay mama ah. Pinipilit ko naman kasing maging mabait sa babaeng yun pero hindi ko talaga kaya. Napangiti ang triplets. Dahil nagsiselos ka po sa kanya mama. Teret sahang, sabi naman ni Jake. Tumaas ang kilay ni Shelo. Hindi ako nagsiselos, maganda ako. Nagtawanan ng mga anak. Kahit pang pinakamaganda na tulad mo ay magsiselos din mama. Pangasar pa nga ni Baste. Kinilig nga si Shelo dahil sa sinabi ng anak. Thank you Baste ah. Dahil nagagandahan ka kay mama. Bibilhan kita ng maraming shoes. Natawa siya dahil nalalukot nga ang mukha ng dalawa. Paano naman kami, mama? Sumimangot nga na sabi ni JR. Tumawa na nga lamang si Shelo. Of course, kayong tatlo ang bibilhan ko. Tuwang-tuwa naman ang mga anak na nagpasalamat. Pagdating nila sa eskwelahan, ay hinatid niya sa loob ng gate ang mga anak para alam niyang safe ang mga ito. Tumango ang triplets at sabay na pumasok sa classroom ng mga ito. Ingat ka po sa pag-uwi, mama. Nakangising sabi ni Baste. Ngumiti si Shelo. Nilapitan niya ang triplets at hinalikan nga niya ang pisngi sa isa. Oo naman, magpakabait kayo rito ah. Pagbalik niya sa kotse, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone sa loob ng dala niyang shoulder bag. Si Sandy pala ang tumawag, hindi niya alam kung ano ang kailangan. Kadalasan kasi ay mag-text muna ito pero ngayon ay wala. Magandang umaga ma'am, nasan ka ngayon? Tanong nga ni Sandy. Pinuksan ni Shelo ang pinto ng kotse at pumasok sa driver's seat. Nasa eskwelahan ng mga bata, pero papauwi na ako ngayon, bakit? Sige po ma'am, may naghihintay kasi sa'yo rito kanina pa to. Sabi na nga lamang ni Sandy. Napakunot naman ang noo ni Shelo nang maisip kung sino ang naghihintay sa kanya. Pagkababa ng tawag ay agad niyang pinasibad ang kotse palayo. Pagdating niya ng bahay, ay nagmamadali siyang bumaba ng kotse at dumiretso sa pagpasok ng gate dahil nakabukas naman. Pagbukas pa lang niya ng front door, ay nagniningning ang mga mata niya na nakatingin sa lalaking nakaupo sa sofa. Ivan, oh my God, I miss you. Sad nga ni Shelo. Patakbong lumapit si Shelo sa lalaki at niyakap ito ng sobrang higpit. I miss you too, spoiled brat. Tumatawang sagot ni Ivan. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Matagal na silang magkaibigan ng lalaking ito. Nagkalayo lang dahil pumunta ito sa Australia para magtrabaho. What made you think na bumalik na lang sa Pilipinas? Umusli ang nguso ni Ivan. Wala yata akong swerte doon in terms of love. Baka para talaga tayo sa isa't isa. Sagot nga ni Ivan. Nalukot ang mukha ni Shelo, tinawanan lang siya ng lalaki na parang nasusuka siya. Nandyan si Sandy, dalaga pa. Ngumisi si Ivan. Well, parang exciting ang pag-uwi ko ah. Sagot nga ni Ivan. Kapag narinig ito ni Sandy, ay baka makalimutan nitong amo siya nito. Mabatukan pa siya. Ang dami pa nilang napag-usapan ng kaibigan hanggang sa nagpaalam itong magpapahinga dahil pagod sa biyahe. Kinabukasan, samantalang si Nico ay kanina pa palakad-lakad sa labas ng bahay. Kanina pa niya hinihintay si Shelo na pumunta dahil hindi papasok ang triplets sa eskwela kapag wala ito. Kapag na-late kayo sa school ay huwag niyo akong sisihin. Nasanay naman kayo na wala siya dati ah. Tinignan niya ang mga anak. Bakit ganyan ka kay mama? Mahal mo pa po ba siya para hindi ka po makamove on sa kanya? Seryosong tanong nga ni GR sa kanya habang umingisi. Napalunok si Nico
ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Maliban na sabihin niyang bumalik ang pagmamahal niya nang makita ito ulit. Okay na ako, matagal na ako nakamove on. Nagkatingin na naman ang triplets na parang hindi naniniwala. Ganun naman po pala papa eh, sabi ni JR. Nandito na si mama. Natutuwang sambit nga ni Baste. Biglang napatingin si Nico sa humintong kotse. Umigting ang panga niya nang makita niya na naunang bumaba ang matangkad na lalaki para mapagbuksan ng pinto si Shelo. Bigla na lang nagdilim ang paningin ni Nico nang magkahawak kamay ang dalawa na lumapit sa kanila. Pasensya na, late na ba ako? Siya nga pala si Tito Ivan ninyo. Naikwento ko na kayo sa kanya. Ngumiti ang lalaki, kaya agad lumapit ang triplets at nagmano. Ito na ba ang boyfriend ni Shelo? Wala siyang pamana rito kahit anong gawin niya. Please na po tayo mama, malilate na po kami. Sabi na nga lamang ni Jake. Nagkatawanan ng mga ito. Naiinis siya dahil hindi man lang siya napansin ng mga ito. Pumasok sa trabaho si Nico na parang wala sa sarili at daladala niya ang kanyang selos. Kinagabihan ay nahuli ng uwi si Nico dahil marami silang ginagawa. Hindi pa siya nakarating sa bahay ay sinalubong siya ni Shelo. Nagulat siya dahil humawak ito sa kanyang braso. Dito si Daisy. Kumunot ang noon ni Nico at naiinis nga ito kay Daisy pero bakit ngayon ay nakangiti na? Inaway mo na naman? Tumawa si Shelo. Hindi na. Nagsorry ako sa kanya. Masaya si Nico sa narinig. Mabuti naman. Humilig nga sa balikat niya si Shelo kaya kumakabog nga ang kanyang dibdib. Siya nga pala. Since nandyan si Daisy, dinala ko na ulit sa Ivan para masaya. Nawala ang ngiti sa labi ni Nico. Tahimik siya hanggang sa nakapasok na ng bahay si Shelo. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay sinalubong agad siya ni Daisy ng mahigpit na yakap pero itinulak niya ito ng mahina. Magbihis ka na papa, kakain na tayo. Turan nga ni JR. Tumango siya pero hindi niya tiningnan si Ivan. Baka masuntok niya ito nang wala sa oras. Pagpasok ni Nico sa loob ng kwarto ay sumunod si Daisy. Akmang huhubarin nito ang t-shirt niya pero lumayo siya rito. Doon ka na, sumunod ka pa talaga. Saad nga ni Nico. Umiling si Daisy na lumabas ng kwarto. Nang marinig niya na nasa kusina na, ang mga ito ay sumunod na siya. Tatabi sana siya kay Shelo nang maunahan siya ni Ivan. Maya-maya lang ay umayos na siya ng upo nang magdasal si Jake. Nagkatinginan silang dalawa ni Shelo nang mag-agawan sila ni Ivan na kunin ang plato ng babae. Anong maglalagay dahil nauna ako? Sinaman siya ng tingin ng lalaki. Kompleto ang kamay ni Shelo, bakit mo pagsisilbihan? Tanong naman ni Ivan. Isinuuli niya ang plato na hawak. Oo nga naman. Nang galaiti sa inis si Nico nang lagyan ng kanin ni Ivan ang plato ni Shelo. Kahit anong gusto niyang gawin ay sinasapawan siya ng lalaki. Nang hindi na siya nakapagtimpi ay kinuwelyuhan niya ito sabay taas ng kanyang kamao. Hoy, kakain ba kayo? Magsusuntukan. Agad na ibinaba ni Nico ang kamay niya sabay ayos sa nalukot na kwelyo ni Ivan. Dahil sa asar niya ay hindi siya nabusog sa kanyang kinakain. Nakapaghugas pa siya ng plato dahil binastos daw niya ang bisita nito. Umabot talaga ng 1 buwan ng selos ni Nico o higit pa hanggat kasama ni Tselo ang lalaking iyon. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang babae dahil umiipal ito palagi. At ngayon nga ay kaarawan ni Shelo at invited siya pero napapagod siyang kumilos. Mag-isa na lang siya rito dahil ang triplets ay kahapon pa nandun dahil weekend naman. Kinagabihan ay magkasama sila ni Daisy na dumating, birthday, pero walang tao kaya nagtaka siya. Muntik nang atakehin sa puso si Nico nang biglang lumabas sa gilid ng bahay. Si Baste pala. Namumutla ka, Papa. Okay ka lang? Tanong nga ni Baste. Napahinga ng malalim si Nico. Nagulat lang kasi ako sa'yo. Tinawanan lang siya ng anak at hinila papunta sa likod bahay. Natigilan si Nico
Nang makita niya si Shelo na sobrang ganda sa bestida nitong suot, dahan-dahan lumapit sa kanya ang babae, kaya inabot niya ang dala niyang regalo, sabay bati rito. Nagyakapan silang dalawa. Parang nakalimutan ni Nico, sandali na maraming tao ang nandito. Napansin na lang niya na biglang lumayo si Selo dahil hinila pala ito ni Ivan. Nasira na naman ang araw ni Nico kasi umeksena na naman ang lalaki. Napansin na lang niya na hila-hila siya ni Daisy papunta sa bakanting upuan malapit sa mesa. Nang magkainan ay nakatingin lang siya sa babae na pinapakain ng triplets. Kahit mga anak niya ay sobrang gwapo din. Kinagabihan ay may sayawan. Nagumpisa ng malasing si Nico. Lumalabas ang hinanakit niya sa buhay dahil sa alak. Umiikot na ang paningin niya pero kitang-kita niya na sobrang enjoy ni Shelo na nakipagsayaw kay Ivan. Dahil lango na siya sa alak, ay hindi niya napansin na kanina pa nakauwi ang mga bisita. Dahan-dahan siyang tumayo at nilapitan si Shelo. Humawak siya sa baywang nito, sabay ngiti ng sobrang tamis. Masaya ka ba ngayon? Ngumiti si Shelo. Nanghihina si Nico ng panggigilan ng babae ang kanyang pisngi. Mas lalo tuloy siyang namula. Sobrang saya. Yayakap sana siya kay Shelo nang hilahin ito ni Ivan. Parang nagakyata ng dugo ni Nico sa kanyang ulo sa ginawa ng lalaki, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon ay inundayan niya ito ng suntok sa mukha. Sumusobra ka na. Palagi kang umiepal. Gusto mo talaga masaktan? Sigaw nga ni Nico. Agad na gumanti si Ivan ng suntok, kaya tinamaan din siya pisngi, pero nagkaroon talaga siya ng pagkakataon na mapuruhan niya ito. Gaganti sana ang lalaki nang tamaan ng dalawang mata nito, pero pumagitna na si Shelo. Ama na, para kayong mga bata. Nakakahiya. Sinira ninyong masaya kong gabi. Saad nga ni Shelo at napailing na nga lamang si Nico. Aalis na ako. Ikaw nang bahala sa mga bata. Saad na nga lamang ni Nico. Tumalikod na si Nico at naglakad palabas ng gate. Sumunod naman sa kanya si Daisy. Mabuti na lang nakasakay agad sila ng taxi pa uwi sa bahay niya. Nahiga siya sa pahaba niyang upuan at ipinikit ang kanyang mga mata nang maramdaman na lang niya na may humaplos-haplos sa dibdib niya. Amoy pa lang ng pabango ay alam niyang si Daisy ito. Matulog ka lang. Ako nang bahala sa'yo, Nico. Bakit mo pa pipilitan ng sarili mo sa babaeng yun kung nandito naman ako? Sabi nga ni Daisy. Hinawakan niyang dalawang kamay ni Daisy at tinulak nga ito. Huwag mo akong umpisahan. Baka iiyak ka dahil hindi kita mapanindigan. Kaya ka nasasaktan kasi ang hilig mong mag-initiate. Diretsang saad nga ni Nico. Umigting ang panga ni Nico nang sampalin siya nang ubod ng lakas ni Daisy sa muka. Ang manhid mo? Matagal na akong may pagmamahal sa'yo pero hindi mo man lang napansin. Umasa ako dahil naging sweet ka sa akin pero ginamit mo lang pala ako. Galit na turan nga ni Daisy. Ipinikit na nga lamang ni Nico ang kanyang mga mata dahil hindi naman nananakit ang babae. Hindi naman kita pinasa. Ikaw ang lumalapit sa akin. Nakita niyang tumayo si Daisy at nagdadabog na lumabas ng bahay niya. Naiwan na napabuntong hininga na lang siya dahil sa babae. Sa kabilang banda si Shelo ay napakagatlabi na lang na nakatingin kay Eve. Ano, titingin ka na lang ba dyan? Kasalanan mo talaga to. Kung hindi mo pinagseselos ang lalaking yun ay hindi ako masuntok. Litanya nga ni Ivan. Napangusa na nga lamang si Shelo. Sorry na. Umikot ang mga mata ni Ivan. Ewan ko sa'yo. Hindi naman nakakawala ng pagkatao mo kung paminsan-minsan naamin ka sa totoong nararamdaman mo. Sad na nga lamang ni Ivan. Napangiwi si Shelo nang hilain ng lalaki ang kanyang buhok. Pambihira ka. Nakasuntok ka din naman pero napuruhan ka lang. Ivan. Napabuntong hininga na lang si Shelo nang umalis na walang paalam si Ivan. Sa sumunod na araw ay pumunta siya sa bahay ni Nico. Hindi pa siya nakakalayo nang bigla na lang may pumalo ng ulo niya, dahilan para matumba siya at mahimatay. Makalipas ang ilang oras ay nagising siya na masakit ang kanyang ulo. Napabangon siyang bigla
Nang makita niya ang puting kisame at nakakaamoy nga siya ng gamot. Masakit ba ang ulo mo? Nagkatitigan pa nga silang dalawa ni Nico. Oo. Napalunok ng ilang beses si Shelo nang hipan nga ng lalaking ulo niya. May pumalo ng ulo mo. Dinala na lang kita rito sa ospital para safe. Kunot naman ang noon ni Shelo. Ha? Sino naman? Wala akong kaaway. Sumeryoso ang tingin ni Nico sa kanya. Si Daisy. Kitang-kita ko talaga siya na gumawa. Lango sa alak kaya ang lakas ng loob. Huminga ng malalim si Shelo. Mabait na siya. Ayaw niyang gumanti. Para sa mga anak, hindi niya gusto lumaki ang mga ito na masama ang ugali niya. Kung naging iba ang sitwasyon, ay gaganti talaga siya. Papaluin niya ito para maging patas silang dalawa. Nasaan na ngayon si Daisy? Tanong nga ni Shelo. Tumitig sa kanya si Nico, tinulungan siya nitong makaupo at nilagyan ng una ng likuran niya. Nasa presinto ay kinulong. Napailing na lang si Shelo. Natigil na lang ang usapan nila ni Nico nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang triplets kasama ni Sandy. Agad siyang niyakap ng mga ito pagkalapit sa kanya. Umuwi na tayo, Mama. Ayoko nakikita ka rito. Napabuntong hininga na sabi nga ni JR. Ngumiti si Shelo. Oo naman. Hintayin niyo lang ako sa bahay, hindi kasi pwede ang mga bata rito eh. Tumango naman ang triplets. Yumakap muna ito sa kanya bago lumabas ng pinto. Nagkatinginan sila ni Nico nang maiwan silang dalawa. Ang doktor ang magsasabi kung kailan ka makakalabas. Hindi ka ang magdedesisyon. Natawa na nga lamang si Shelo. Mas magaan at masarap nga sa pakiramdam kapag okay nga sila ni Nico. Siya nga pala, okay na ba tayo? Ninitian siya ni Nico. Oo, natawa si Shelo. Talaga? Salamat ah. Basta humingi ka ng tawad kay Ivan. Umiling-iling naman si Nico. Hindi na. Nakaganti din naman siya eh. Ang lokong yun. Natawa na lang ng malakas si Shelo. Maya-maya lang ay pinakain siya ng lalaki. Bawat subo nito ng pagkain ay magkatitigan silang dalawa. Kinakabahan si Shelo. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Mahal na mahal pa rin talaga niya si Nico. Ang gwapo mo pa rin. Sayang lang dahil hindi ka nakapag-asawa. Napahalakhak si Nico. May dahilan ako kung bakit hindi ako nag-asawa. Napatitig siya kay Nico. Ano naman? Nginitian lang siya ng lalaki sabay halik sa buhok niya. Secret lang muna. Tinampal nga niya ang tiyan nito. Hindi na nga lang ako magsasalita. Napahalakhak nga si Nico sa sinabi niya. Ikaw ang bahala. Tumahimik na lang si Shelo. 3 linggo ang nakalipas ay nasa bahay na si Shelo. Okay na ang sugat niya kaya umuwi na siya. Nandito lang ngayon sa bahay niya si Nico at inaalagaan siya kasama ng mga anak nila. Sila lang ang nandito dahil si Sandy ay dinala na ni Ivan sa pag-alis nito. At saka, hindi pa sila nagkikita ni Daisy. Magtutuos pa silang dalawa hanggat wala pa siyang ganang magpapakita rito ay titira muna ito sa kulungan. Nasa loob siya ng kwarto ngayon, nakahiga nang pumasok si Nico. Naupo ito sa tabi niya at sinubuan siya ng dala nitong minatamis na saging. Kumain din siya kasi ang sarap kaya sa pakiramdam na sinusubuan ka ng taong mahal mo kahit na muntik pa siyang magiging kwento dahil rito. Hindi naman siya papaluin ni Daisy, kundi hindi dahil kay Nico. Wala ka palang trabaho ngayon? Ngumiti si Nico. Day off ko kaya pwede kitang alagaan buong araw. Kinikilig naman si Shelo pero hindi niya pinapahalata. Ganun? Dalawin mo na lang kaya si Daisy, total sweet naman kayo sa isa't isa. Umasim nga ang ekspresyon ng mukha ni Nico. Ayoko sa kanya. Napangisi sa isip niya si Shelo. Bakit naman? Ayaw mo ba sa ganong tipo? Matapang. Umiling nga si Nico. Nananakit. Baka maging battered husband pa ako kapag kaming nagkatuluyan. Natawa na nga lamang ng malakas si Shelo. Natatakot din pala. May mali na talaga sa isang tao kapag nananakit na. Kaya iba talaga yung gutob ko sa kanya eh. Ano bang gusto mo? Pailalim nga ang naging titig sa kanya ni Nico. Saglit lang. Kukuha muna ako ng saging.
Saad lamang ng lalaki. Napailing na lang si Shelo nang sinusundan niya ng tingin si Nico. Nang hindi na nakabalik sa kwarto ang lalaki, ay sinundan na niya ito at nakita niyang naglalaba pala. Naalala ko ang dati akong tagalaba. Nag-upgrade ka na talaga. Tumawa ng malakas si Nico. Nahihiya nga ako dati. Sana hindi na lang kita pinalaba. Napahalakak si Shelo dahil nabutas ang puwitan ng pantalon mo. Nahihiling na nga lamang si Nico na tumingin nga sa kanya. Lahat ng gamit ko butas. Nginat-ngat mo yata bago labhan eh. Nagkatawanan na nga lamang silang dalawa. Masarap palalahanin ang nakaraan. Wag lang doon sa masakit na parte. Kaya ngayon wala ka ng tiwala. Tinanggap niya ang isang basong tubig na ibinigay nga ni Nico. Hindi naman sa ganun. Saad nga nito, sadyang hindi lang ako pagod ngayon at ayoko mapagod sa paglalaba. Ngumiti naman si Shelo. Ang sweet naman pati sa iba. Pinalakihan siya ng mata ni Nico kaya napangisi na nga lamang siya. Bakit palagi mong sinisingit ang ibang tao? Nagsiselos ka ba? Diretsahang tanong nga ni Nico. Sumandig nga si Shelo malapit sa sink. Kung sabihin kong oo. Lumapit si Nico sa kanya at niyakap siya ng sobrang higpit. Nagsiselos din ako ng sobra, kaya nasuntok ko si Ivan. Pag-amin nga rin nito. Alam naman niya iyon. Kumalas ng yakap si Nico at siniil siya ng halik sa labi. Saka pala ito bumitaw nang pareho na silang naghahabol ng hininga. Nang maisip ni Shelo, ang nangyari ay dali-dali siyang lumabas ng kusina na walang paalam. Kinabukasan, samantalang si Nico ay napangiti ng sobrang tamis, nag-order siya ng maraming bulaklak ngayon at hihintayin na lang niya ang delivery. Nandito pa rin sila sa bahay ni Shelo at wala nang balak ang mga anak na umuwi sa bahay nila. Nasa opisina nito ang babae, kaya wala rito sa bahay. Ang triplets lang ang kasama niya. Lalabas na sana siya sa front door nang maabutan siya ng mga anak. Saan ka pupunta, Papa? Tanong nga ni JR. Kagigising lang yata ng mga ito. Sabado kasi ngayon kaya walang pasok. Diyan lang sa labas, may kukunin lang ako. Ngumiti ang triplets. Sige po, maligo muna kayo. Nagluto na ako kaya kumain na kayo pagkatapos. Tumango ang triplets at umakyat ng hagdan. Sakto naman pagkalabas ni Nico ay dumating na ang delivery boy. Binayaran na niya at dinala papasok ng bahay. Para saan yan, Papa? Nakangiting tanong nga ni Baste. Nakahiga ito sa sofa. Nilalamig yata kaya hindi pa naligo. Sa inyo. Ang lapad ng naging ngisi ng anak. Nagkabalikan na po kayo? Tanong nga ni Baste. Napakamot nga ng ulo si Nico. Hindi pa plano ko pa lang sana. Bumangon nga si Baste. For sure papayag si Papa. Nagsiselos nga yun kay Ate Daisy Sabi ni Baste. Napangiti naman si Nico. Sige mamaya pag-uwi niya. Kayo magbibigay nito sa kanya, may surprise ako sa kanya. Sige po Papa, walang problema. Pagpayag nga ni Baste. Ginulo nga ang buhok ng anak, sabay nagpasalamat. Tumango naman si Baste at tumakbo paakyat ng hagdan. Kinagabihan habang si Shelo ay asar na asar dahil natagalan siyang umuwi kasi na-flat ang gulong ng kotse niya. Hindi niya makontak si Nico dahil pagtingin niya ay lowbat ang kanyang phone, naiwanan din niya ang kanyang phone charger. Napakunot ang noo ni Shelo nang makita niyang nasa ng bahay ang mga anak pagkahinto ng kotse. Dali-dali siyang bumaba dahil gusto niyang malaman kung anong problema ng mga ito. Napangiti na lang si Shelo nang abutin siya ng mga ito nang bulaklak bigla tuloy nawala ang asar niya. Salamat. Halikan niya ang mga to, isa-isa pagkatapos magmano sa kanya. Pasok na po tayo, Mama, sabi nga ni Jake. Tumango naman si Shelo. Pagbukas ng front door napangiwi siya dahil sobrang dilim. Bakit madilim? May ilaw naman sa labas Napanganga na lang si Shelo nang biglang nagsindihan ang mga kandila at biglang tumunog ang malamyos na musika. Namalayan na lang ni Shelo na nakayukod na sa harapan niya si Nico at nakataas na ang kamay. Sayaw tayo. Napangiti si Shelo.
Sure. Agad namang hinawakan ng triplets ang bulaklak. Nang makasayaw na nga silang dalawa, napansin nga niyang mga mata ni Nico na nakatitig sa kanya. Kahit gabi na, ang ganda mo pa rin. Banat nga nito sa kanya. Pulero ka pa rin talaga. Ang tamis ang naging ngiti ni Nico. Maya-maya lang inaayos nga nito ang kanyang buhok. Walang halong bola. Maganda ka talaga mula noon hanggang ngayon. Kinikilig ang puso ni Shelo. Debaling na flat ang gulong ng kotse niya, pero ito naman ang madadatnan niya. Salamat. Siya nga pala. Anong meron? Napahinga ng malalim si Nico. Hinawakan nito ang kanyang magkabilang balikat. Mahal kita, Shelo. Mahal na mahal pa rin kita. Kaya gusto kong makipagbalikan sa'yo. Lumobo nga ang puso ni Shelo. Ligawan mo muna ako. Tumango naman si Nico at niyakap nga siya nito ng sobrang higpit. Maraming salamat, Shelo. Pagkatapos silang magsayaw ay pinagpawisan nga sila dahil pinalitan nga ng jolly ang tugtog. Kaya nagdisco na nga sila. Nakisabay na nga rin ng triplets. Ang saya-saya po kapag palaging ganito, Mama, Papa. Nakangiting sabi ni JR. Hinaplos ni Shelo ang pisngi ng mga anak. Oo naman. At nagyakapan silang lahat. Makalipas ang 1 oras ay kumain na sila dahil nagutom sila sa kakasayaw. Naubos talaga nila ang niluto ni Nico. Sa sumunod na buwan ay sinagot na ni Shelo si Nico. Wala nang rason para papatagalin pa niya ang panliligaw nito. Habang si Nico ay may dalang pasalubong kay Shelo at sa mga anak niya, kahit napagod siya galing trabaho, ay okay lang basta nakikita niya ang mga ito na masaya. Nasa bakuran pa lang siya ay sinalubong na siya ni Shelo ng magandang ngiti. Nagkabalikan na silang dalawa at nararamdaman niya na nawala na ang pagiging maldita nito. Pero kung hindi pa, ay okay lang, makapag-adjust na naman siya. Hindi gaya ng dati kaunting kibot, ay nagagalit siya. Mas nag-matured na ang isip niya ngayon. Nang makalapit na siya kay Shelo, ay yumakap agad ito sa kanya. Mukhang maganda ang mood mo ngayon ah. Nagbago ka na talaga. Tinawanan lang siya nito. Namimiss kita. Mabuti na lang maaga kang umuwi. Natawa nga si Nico. Iba ang iisipin nito kapag nahuli nga siya ng uwi. Kapag ba nahuli ako, hindi mo ako mamimiss? Umirap nga si Shelo. Baka kaldero na ang sasalubong sa'yo. Napahalakhak na nga lamang si Nico. Hinalik-halikan niya ang noo ng nobya. I love you. Saad nga ni Nico bigla. Nakangiti nga si Shelo na tumingala sa kanya. I love you too. Hinalikan niya ang labi nito pero nahuli sila ng triplets kaya tumikhim ng sabay dahilan para magkatawanan sila ni Shelo. Tumakbo ang mga ito palapit sa kanya at nagmano. Maganda na kayo, kakain na tayo. Tumawa ang triplets sabay kuha nga ng dala niyang pasalubong at naunang pumunta sa kusina. Pupuntahan ko si Daisy. Huwag mo na akong samahan pa. Masama ang tingin sa kanya ni Shelo, kaya napangisi siya. Hindi naman talaga ako sasama eh. Ngumiti si Shelo. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Napailing na lang si Nico. Maya-maya lang ay inakbayan niya ito habang papasok sila sa loob ng bahay. Nakaangkla sa braso niya ang babae na parang ayaw humiwalay sa kanya. Ngayong nagkabalikan sila ay mas lalo itong sweet at maalaga ni. Hindi na nga siya sinusungitan. Pagpasok nila sa kusina ay kumain na sila ng sabay na masaya at puno ng tawanan sa hapagkainan. Kinabukasan, samantalang si Shelo ay tinatamad na bumangon sa kama, kanina pa siya gising pero nakapikit pa ang kanyang mga mata. Ngiting-ngiti siya nang maramdaman niya ang malamig na labi na dumampi sa kanyang bibig. May lakad ka ngayon, di ba? Mataas na ang sikat ng araw, kanina ko pa nga may hatid ang mga bata sa eskwela. Itinaas nga ni Shelo ang dalawang braso para magpakarga kay Nico. Pero kinikiliti nga nito ang kanyang kilikili kaya tawa siya ng tawa. Papasok ka ba sa trabaho? Magkikilitian na lang tayo hanggang gabi. Ngumisi nga sa kanya si Nico. Kinising lang kita. Agad namang lumayo sa kanya si Shelo. Mauna ka na. Maliligo muna ako. O baka naman gusto mo akong samahan. Tumawa na nga lamang si Nico at lumabas ng kwarto. Mamayang gabi na lang pag-uwi ko.
Wag ngayon kasi may trabaho pa ako. Napalunok na lang si Shelo. Nang maiwan siyang mag-isa, ay gumayak na siya. Makalipas ang 2 oras, ay nakarating na siya sa police station. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ni Daisy at nakita niyang sobrang haggard na nito. Buhay ka pa pala. Pasari nga ni Daisy. Nagdilim nga ang paningin ni Shelo. Parang gustong kumawala ang masamang ugali niya sa babaeng to. Instead of asking forgiveness, ay nagmatas ka pa. Iba ka rin talaga no? Sa tingin mo kapag napatay mo ko, ay makakalabas ka pa rito? Tumawa na nga lamang si Daisy at nabaliw na yata ang babaeng to. Kulang pa nga yan. Sana tinuluyan na kita. Sabi pa ni Daisy at napahinga ng malalim si Shelo. Nagpupuyos sa galit ang puso niya ngayon. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Palalabasin na sana kita rito eh. A simple sorry will do pero pinapakitaan mo ko ng masamang ugali kaya nagbago ng isip ko. Huwag na lang pala. Ngumisi na nga lamang si Daisy. Sa tingin mo natatakot ako? Patuloy ang sambit pa nga ni Daisy. Ngumiti si Shelo. Ipalagpalagay na lang natin na hindi ka natatakot. Paano na lang kapatid mo? Mas natatakot siyang mabuhay mag-isa ngayon. Sa bagay, wala ka nga naman palang pakialam sa kanya, siguro sa akin na lang siya. Umigting ang panga ni Daisy. Subukan mo lang. Shelo, susunugin talaga kita sa impyerno. Galit na tura ni Daisy. Napabuntong hininga si Shelo. At bakit hindi? Paano mo ako mapipigilan kung nandito ka sa loob? Galit na galit nga si Daisy sa kanya. Kung nakakamatay lang ang titig, ay kanina pa siya nakabulagta. Agad na siyang lumabas ng police station bago pa siya maubusan ng pasensya. Bandang gabi ay naabutan siya ni Nico na tahimik lang at nakatingin sa kalangitan. Lumapit ito sa kanya sabay halik sa kanyang pisngi. Okay ka lang? Kamusta ang lakad mo kanina? Tanong nga ni Nico at tumingin si Shelo kay Nico. Hindi maayos. Hindi man lang humingi ng tawad sa akin. Siya pa talaga ang galit at nagmamatigas. Niyakap nga ni Nico si Shelo ng mahigpit. Hayaan mo na siyang makarealize sa pagkakamali niya. May mali talaga ang babaeng yun. Pero hindi natin siya mapipilit na magbago. Ngumiti ng pilit si Shelo. Napabuntong hininga na lang siya nang maisip na wala talagang mabuting idudulot kapag nagtanim ka ng galit sa kapwa. Ganon na ganon din siya dati ni hindi marunong humingi ng tawad. Nakarma din siya. Nang biglang dumagundong ang langit, ay naisipan na nilang pumasok sa loob ng bahay. 5 buwan ang nakalipas, ay pinalabas niya ng kulungan si Daisy dahil nagkasakit ito doon at dinala sa rehabilitation center dahil lulong pala sa ipinagbabawal na gamot. Kahit hindi ito humingi ng tawad, ay siya na lang ang nagkusang nagpatawad para wala siyang bigat na dinadala sa kanyang puso. Ngayon ay nasa syudad siya kasama ni Nico. Naglibot-libot lang sila sa mall kasi nasa eskwelahan pa ang mga bata. Nandito siya ngayon sa tabi ng gwardya dahil hinintay niya si Nico na umihi pa. Nang papalapit na ito ay lumapit na siya para sabay silang dalawa na lumabas. Nang maaga pa ay dumaan sila sa plaza. Dadaanan pa nila mamaya ang triplets sa eskwelahan. Tumambay sila malapit sa fountain, ngiting-ngiti si Shelo na nakatingin sa nagsusulputang tubig kaya hindi na niya napansin si Nico. Pagtingin niya sa tabi nito ay napanganga siya dahil nakaluhod na ito sa kanyang tabi. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Hindi nagpaawat si Nico. Napanganga siya nang may inilabas na nga na singsing lalaki. Kahit spoiled brat ka, okay lang. Mahal na mahal kita. Will you marry me? Napayas na nga lamang si Shelo. Kinikilig ang mga nakasaksi sa naging sagot niya. Narinig pa nga niya na may nagpalakpakan. Dali-daling tumayo si Nico at isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Hindi talaga ito nahiya dahil hinalikan pa siya sa maraming tao at niyakap pagkatapos. I love you more. Napangiti si Shelo. I love you so much. Sagot naman ni Shelo. Natigil ang yakapan nila nang marinig ang boses ng triplets. Nakangiti si Shelo na tinitingnan ng mga anak na may dalang buke ng bulaklak, human-sized teddy bear
at tsokolate. Para sa'yo, Mama! Sabi nga ni JR. Tinanggap naman niya isa-isa. Salamat, mahal na mahal ko kayo. Ngumiti ang triplets. Mahal ka din po namin, Mama! Sabi nga ni Baste. Pati na nga rin si Jake. Pati rin po si Papa. At nagyakapan nga silang lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Niting-ngiti naman ang triplets. Pagkatapos nilang gumawa ng eksena sa plaza, ay umuwi sila ng bahay na masaya. Makalipas ang ilang buwan, ay ikinasal sila ni Nico sa simbahan. Maayos naman at walang problema na dumating ng mga panahong iyon. Kaya ngayon, ay masaya sila na nagsasama. At nabuntis agad si Shelo sa pang-apat nila ni Nico na ikinatuwa nila ng sobra. Tuloy pa rin ang buhay para sa kanila sa kabila ng kanilang napagdaanan at hindi pa rin nagtagpo ang landas nila ni Daisy kahit na nabalitaan niyang nakalabas na ito sa rehab. Tanggap na niya ang nangyari dahil minsan din siyang naging masama ang ugali pero hindi na niya papayagan na may makapanakit pa sa kanya ulit. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila pero sana maging masaya sila hanggang dulo. Bawat kwento ay may aral na mapupulot. Kung ano ang nagawa mo sa kapwa ay siyang babalik sa'yo. Mas mabuting magpatawad kaysa hintayin pa na humingi ng tawad ang isang tao. Masarap magmahal pero hindi kailangan manakit dahil lang sa walang katugon ang nararamdaman mo dahil ikaw rin ang magiging kawawa sa huli. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Ellie Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Leda Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim, Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Eli Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy,
Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Roliuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion Nay, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fesparung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Theodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Theodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebukadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso, Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Forteza of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Eli Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos,
Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Taha ni Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Green Fax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo,
Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Quilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless.